Ginulo mo ang lahat sa simula pa lang, Ana. Sigaw ni Aling Sonia, habang umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong simbahan. Hindi ito isang ordinaryong simba. Kasalukuyan akong naglalakad sa aisle patungo sa altar, suot ang aking puting wedding gown, na animoy naglalakad patungo sa aking sariling libing. Ang mga pabulong-bulong na mga bisita, ang lalong nagpaigting sa tensisyon. Si Mang Tonyo, na aking ama, ay nakatayo sa altar kasama ang aking magiging asawa, si Marco. Pareho silang nanlalaki ang mga mata, na animoy mga estatwa sa kanilang kinatatayuan. Iyon lang ang kinailangan ni Aling Sonia upang sirain ang 25 taon ng aking buhay, ang lahat ng aking inakala na totoo. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Aling Sonia. 8 buwan ko nang pinaghahandaan ang eksaktong sandaling ito at ang mga taong nakaupo sa ikatlong hanay sa likod niya. Hindi sila estranghero, hindi ako umiyak. Hindi ako tumalikod. Sa halip, inabot ko ang aking clutch at kinuha ang isang sobre. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa loob ng simbahan. Ngunit upang maintindihan kung bakit, kailangan ninyong marinig ang buong kwento. Bago ako magpatuloy, kung ang kwentong ito ay nakakonekta sa inyo, mag-like at mag-subscribe at ibahagi ang inyong lokasyon at lokal na oras sa mga komento. Gusto kong malaman kung saan kayo nakikinig. Ako si Ana. 25 taong gulang. Nakatira ako sa isang maliit na bayan kung saan alam ng lahat ang pangalan mo at ang bersyon ng katotohanan ng iyong mga magulang. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo 8 buwan bago ang gabing iyon. Sa gabi kung saan natagpuan ko ang isang folder na hindi kailanman inilaan para sa aking mga mata. 8 buwan bago ang gabing iyon. Abala ako sa pag-aayos ng mga kahon sa basement ng aking mga magulang. Inutusan ako ni Aling Sonia, ang aking ina, na maglinis upang magkaroon ng espasyo para sa mga gamit ng aking pinsan na si Britney. Lilipat pabalik sa bayan si Britney pagkatapos ng isang hiwalayan at kailangan daw na malinis ang basement sa susunod na linggo. Hindi nagpaalam ng maayos si Aling Sonia. Hindi niya kailanman ginawa iyon. Nag-iwan lang siya ng sticky note sa pintuan ng aking apartment. Basement, Sabado, huwag kalimutan. Kaya narito ako, puno ng alikabok, naghila ng mga karton sa sementadong sahig. Karamihan sa mga ito ay lumang dekorasyon ng Pasko at mga gamit sa pangingisda ni Mang Tonyo. Ngunit sa likod ng pampainit ng tubig, nakita ko ang isang kahon na selyado ng packing tape. Nakasulat ang pangalan ni Aling Sonia sa itaas, gamit ang kupas na marker. Hindi ko dapat buksan. Binuksan ko. Sa loob, isang Manila folder. At sa loob ng folder na iyon, muling isinaayos ang buong buhay ko. Isang opisyal na sertipiko ng pag-aampon. Isang birth certificate na hindi ko pa nakita ang orihinal na may pangalang Baby Girl Reyes na nakasulat sa gitna. At sa ilalim ng dalawang ito, isang resibo mula sa isang tax consultant na may isang linyang naka-highlight sa dilaw. Adoption Tax Credit. PHP 50,000. Umupo ako sa malamig na sahig ng basement sa loob ng 40 minuto. Hindi umiiyak, kundi muling kinakalkula ang bawat alaala na mayroon ako. Bawat pagkakataon na ipinaalala sa akin ni Aling Sonia kung gaano ako kaswerte. Bawat pagkakataon na umiiwas ng tingin si Mang Tonyo kapag tinatanong ko tungkol sa mga baby photo. At bawat Christmas card na may nakasulat na ang aming pinakadakilang pagpapala sa sulat kamay ni Aling Sonia na ipinadala sa bawat kapitbahay sa aming block. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking matalik na kaibigan na si Carla. Sinagot niya sa pangalawang ring. Anong problema? Kailangan kong puntahan mo ako. Hindi sa bahay, kundi sa parking lot sa likod ng klinika. Ana, tinatakot mo ako. Pumunta ka lang. Ipinasok ko ang birth certificate sa bulsa ng aking jacket at ibinalik ang kahon ni Aling Sonia sa eksaktong lugar kung saan ko ito natagpuan. Ngunit ang pangalang Reyes ay tila nasusunog sa aking dibdib sa buong biyahe patungo sa klinika. Ang pangalang iyon ang magbabago sa lahat. Ngunit hindi pa ngayon. Nakipagkita sa akin si Carla sa gravel lot sa likod ng vet clinic ni Dr. Santos. Suot pa rin ang kanyang scrubs mula sa afternoon shift. Binasa niya ang birth certificate sa ilalim ng ilaw ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay binasa niya itong muli. Reyes? Tahimik niyang sabi.
Narinig mo na ba ang pangalang iyan dati? Hindi kailanman. Inilapag niya ang papel. Naaalala mo ba ang DNA kit na ibinigay ko sa iyo noong Pasko? Isang ancestry kit. Nakabalot pa rin sa plastic wrap, nakasiksik sa drawer ng aking banyo. Sinabi ko sa kanya na hindi ko ito kailangan. Sinabi ko sa kanya na alam ko na kung sino ako. Ngayon, parang ibang tao ang nagsasabi niyon. Gamitin mo, sabi ni Carla, ngayong gabi. Kaya ginawa ko. Cheek swab, registration code, selyadong sobre. Inidrop ko ito sa mailbox sa labas ng post office ng 11 p.m. 6 na linggo para sa mga resulta. 6 na linggo upang panatilihing normal ang aking mukha. Sa loob ng 6 na linggo, pinagmamasdan ko si Aling Sonia sa bagong pananaw. Napansin ko ang mga bagay na palagi kong napapansin ngunit hindi kailanman pinangalanan. Ang paraan ng kanyang pagsasabi, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, tuwing hihiram ako ng truck, ang paraan ng kanyang pagsasabi sa bawat kapitbahay, kung paano ang pag-aampon sa akin ang pinakamahirap at pinakawalang sariling desisyon ng kanyang buhay. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki, hindi sakit. Ang paraan ng pananahimik ni Mang Tonyo tuwing sinisimula ni Aling Sonia ang kwentong iyon, na parang may napaka-interesanting tinitignan sa kanyang sapatos. Patuloy akong nagbabayad ng PHP 4,000 na upa para sa converted garage apartment sa likod ng kanilang bahay. Patuloy akong nagsasabi, "Salamat ma," tuwing iniaabot niya ang patatas. Tinatanong ako ni Carla minsan habang nagkakape kami sa klinika, "Kumusta ka?" "Naghihintay ako," sabi ko sa kanya. Binigyan niya ako ng tingin. "Para saan?" "Para sa ebidensya." Ang hindi ko pa sinasabi kay Carla, ang halos hindi ko pa inaamin sa sarili ko, ay naghihintay din ako ng isang bagay na mas masahol pa. Naghihintay ako upang malaman kung bakit isang resibo ng buwis ang nakasampa sa tabi ng aking birth certificate na parang magkasama sila. Dumating ang email noong Martes, sa oras ng aking lunch break. Nakaupo ako sa aking kotse sa parking lot ng klinika, kumakain ng granola bar at nagbabrowse sa aking telepono nang bumaba ang notification. Ancestry. Natagpuan. Ang malapit na kamag-anak. Huminto ako sa panguya. Hinawakan ko ang link. Mabagal ang paglo-load ng screen, tulad ng lahat ng bagay na mabagal mag-load sa isang maliit na bayan na may mahinang signal. At pagkatapos ay naroon na. Elena Santos, edad 47. Lokasyon. Tagaytay. Isang bayan na 2.5 oras sa silangan. Match confidence. 99.7%. Relationship. Magulang. Habang tinititigan ko ang kanyang profile photo, isang babaeng may maikling buhok na kulay kayumanggi at pagod na ngiti, nakatayo sa harap ng isang hardin. Nagsusuot siya ng scrubs. Isa siyang nurse. Community Health Clinic. Nakasaad doon. Kasala kay G. Carlos Santos, alamat 9. Isang anak. Si Berto, edad 20. Mayroon akong kapatid na lalaki. Nanatili ang granola bar sa upuan ng pasahero. Hindi nagalaw sa buong oras ng aking tanghalian. Sinubukan kong sumulat ng email 7 beses. Ang unang 6 ay masyadong mahaba, masyadong desperado, masyadong galit, masyadong maingat. Ang ikapito ay 3 linya. Ang pangalan ko ay Ana. Naniniwala ako na baka kayo ang aking biological na ina. Hindi ako galit. Gusto ko lang malaman. Ipinadala ko bago ko pa mabura. Makalipas ang 4 na oras. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang linya mula kay Elena Santos. Ilang taon ko nang hinihintay ang email na ito. Binasa ko ito ng 3 beses. Pagkatapos, nilak ko ang aking telepono. Idinikit sa aking dibdib at umupo sa parking lot ng klinika hanggang sa lumubog ang araw sa likod ng kakahuyan. Sa loob ng 25 taon, inakala ko na ang mga taong nagpalaki sa akin ang tanging pamilya na magkakaroon ako. Ngayon, isang babae na 2 at kalahating oras ang layo ang nagsasabi sa akin na binibilang niya ang mga araw simula nang mawala ako. Ngunit hindi alam ni Aling Sonia ang lahat ng ito. Hindi pa. Sa loob ng 3 buwan, namuhay ako sa 2 mundo.
Sa aking mga day off, nagmamaneho ako ng 2.5 oras patungo sa Tagaytay. Sa unang pagbisita, nanginginig ng husto ang mga kamay ni Elena, halos mahulog niya ang lasagna dish. Nakishake hands sa akin si G. Carlos sa pintuan at sinabing, "Welcome home, bata," na parang inensayo niya ito sa buong linggo at halos hindi pa rin masabi. Si Berto, 20, payat, maingay. Ipinakita sa akin ang mga larawan ni Elena noong bata pa siya. "Pareho kayo ng baba," sabi niya, nakangiti. "Sorry sa naabala ko," sabi ni Elena, sabay bukas ng isang maliit na jewelry box sa counter ng kusina. Sa loob ay isang kupas na hospital wristband, napakaliit na hindi ito magkakasya sa 2 daliri ko. Baby girl Reyes. Iningatan niya ito sa loob ng 25 taon. Nagpatay ako ng kandila tuwing 15 ng Marso, sabi niya. Basa ang mga mata. Bawat isa, 5 beses pa akong bumisita sa loob ng susunod na 3 buwan. Bawat beses, mas nagiging maikli ang biyahe. Napagtanto ko na hindi kailanman nagtanong si Aling Sonia ng follow-up question sa buong buhay ko. Hindi dahil sa respeto sa aking privacy, kundi dahil talagang wala siyang pakialam sa sagot. Sa aking apartment sa gabi, binabasa ko ang sulat ni Elena. Isinulat niya ito sa hospital stationery. 2 pahina, harap at likod. Maingat ang sulat kamay na lalong nanginginig patungo sa dulo. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa gabing ipinanganak ako, tungkol sa pamilyang nagbigay ng presyon, tungkol sa isang 22 taong gulang na babae na walang pera at walang kasama. Iningatan ko ang sulat sa isang sobre sa aking bag. Bitbit ko ito kahit saan. 3 linggo bago ang aking kasal, ginawa ni Aling Sonia ang hindi niya ginawa sa loob ng 5 taon. Inalok niya akong iplan ang aking kasal. Sa simbahan ni Padre Jose sa susunod na buwan, Biyernes. "Tayong 3 lang," sabi niya. Mayroon tayong mahalagang pag-uusapan. Ang tamis sa kanyang boses. Narinig ko lang iyon kapag may gusto siya. Alam ko eksakto kung ano ang mangyayari. 2 linggo bago ang aking kasal, umuwi ako mula sa trabaho at nakita ang isang nakatype na note sa aking kitchen table. Walang bati, walang mahal na Ana. Isang talata lang. Simula sa susunod na buwan, ang upa para sa garage apartment ay tataas mula PHP 4,000 hanggang PHP 8,500 bawat buwan. Kung hindi ito posible, kailangan ng 30 araw na paunawa upang umalis. Ang pirma ni Aling Sonia sa ibaba. Malinis. Final. Umupo ako at nag-compute sa likod ng isang grocery receipt. HP 8,500 para sa apartment. HP 3,500 para sa health insurance kung ako ay aalisin sa family plan. At may nagsasabi sa akin na iyon ang susunod. Iyon ay PHP 12,000 sa isang buwan sa suweldo ng isang vet technician bago ang pagkain, gas, o ang student loans na kinuha ko para sa community college. Hindi ito posible. Hindi ito inilaan para maging posible. Habang naglalakad ako sa bakuran patungo sa pangunahing bahay, nasa kusina si Mang Tonyo. Nagbubuhos ng kape. "Nakita mo ang note?" Tanong ko. Hindi siya tumingin. "May mga dahilan ang iyong ina, Ana. Kailangan ni Britney ng lugar. At saan ako pupunta?" Hinalo ni Mang Tonyo ang kanyang kape. 3 beses na kumalabog ang kutsara sa tasa. Hindi siya sumagot. Tumayo ako doon sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos, bumalik ako sa aking apartment. Binuksan ang aking laptop at naghanap ng rental listings sa Tagaytay. Nagsisimula ang mga studio sa PHP 6,500. Ang mga 1 bedroom ay nasa PHP 8,000. Masikip, ngunit posible, lalo na kung maglilipat ako sa isang klinika doon. Hindi ko kinontra si Mang Tonyo. Hindi ko hinarap si Aling Sonia. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil may pagkakaiba sa pagitan ng pagre-react at pagiging handa. At natutunan ko ang pagkakaibang iyon sa gabing natagpuan ko ang isang resibo ng buwis na nakasampa sa tabi ng aking birth certificate. Gusto ni Aling Sonia na dependent ako. Iyon ang kanyang leverage. Ang murang upa, ang insurance, ang mga dokumento na iningatan niya sa isang nakakandadong kahon sa buong buhay ko. Ngunit ang leverage ay gumagana lamang kapag walang opsyon ang kabilang partido.
Kinabukasan, umupo ako sa clinic break room at tinawagan ng insurance company. Kung aalisin ako ng aking mga magulang sa kanilang family plan bago ako 26, anong mga opsyon ko? Magalang ang kinatawan, mahusay. Maaari ka nilang alisin anumang oras. Magkakaroon ka ng 60 araw na qualifying event window upang mag-enroll sa isang marketplace plan. Ano ang pinakamurang plan sa aking lugar? Nag-type siya para sa isang 25 taong gulang na single sa isang rural zone. Humigit kumulang PHP 3,000 hanggang PHP 4,000 bawat buwan. Mataas na deductible. Sinulat ko ang numero sa isang napkin. PHP 3,500. Kaya kong bayaran ang PHP 3,500 kung babawasan ko ang lahat ng iba pa. Nang hapong iyon, nakita ako ni Carla na nag-aayos ng medication closet. Isang bagay na ginagawa ko lamang kapag sinusubukan kong huwag mag-isip. Bakit hindi mo sila harapin ngayon? Tanong niya. Sabihin mo sa kanila na alam mo. Sabihin mo sa kanila na tapos na. Maingat kong isinara ang cabinet door. Dahil kung haharapin ko sila bago ako handa, mawawala sa akin ang lahat ng sabay-sabay. Pabahay, insurance, at ang katotohanan kung sino ako. Kailangan kong ayusin ang lahat ng tatlo bago ako magsalita. Natahimik si Carla sandali. Pagkatapos, hindi ka naghihintay dahil takot ka, hindi ba? Hindi. Naghihintay ako dahil gusto kong maging handa. Hindi galit, hindi desperado. Handa. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Elena. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagtaas ng upa, tungkol sa insurance. Kasamahin ka namin hanggat kailangan mo. Inaayos na ni G. Carlos ang guest room. Magbabayad ako ng upa. Sabi ko, Ana, hindi ako lilipat mula sa isang dependency patungo sa isa pa. Elena, hayaan mong magbayad ako. Natahimik siya ng 3 segundo. Katulad mo ako noong 22. Matigas ang ulo. Halos matawa ako. Halos 4 na araw bago ang aking kasal, kumatok si Aling Sonia sa pintuan ng aking apartment. Nakangiti siya. Hindi ang kanyang totoong ngiti. Ang ngiti na inilaan niya para sa mga potluck sa simbahan at parent-teacher nights na hindi niya pinuntahan sa loob ng maraming taon. Ang performance smile. Ana, mahal, gusto ka naming bigyan ng pinakamagandang kasal na kaya namin. Sa simbahan ni Padre Jose. Biyernes ng gabi. Tayong 3 lang. Kiniling niya ang kanyang ulo. Mayroon tayong mahalagang pag-uusapan. Magiging maganda. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Ang tamis ay makapal na nakapatong. Tulad ng pag-frost sa isang cake na hindi bumukol ng maayos. Matagal na niyang pinaplano ito. Nararamdaman ko. Sige ma, sabi ko. Maganda iyan. Kinabig niya ang aking braso isang galaw na bigla kong napagtanto na ginagawa niya lang kapag may hihingin siya o may kukunin. Pagkatapos ay bumalik siya sa bakuran. Sa sandaling sumara ang kanyang screen door, kinuha ko ang aking telepono. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, matatag ang boses ni Elena. Ano ang kailangan mo sa amin? Pumunta kayo sa simbahan. Kayong 3. Ngunit mag-book ng upuan. Ngunit umupo ng hiwalay. Huwag lumapit maliban. Kung magbibigay ako ng senyales, kailangan kong marinig muna ang sasabihin nila. Naroroon kami, sabi ni Elena. Kumukuha na ng susi si G. Carlos. Elena, 4 na araw pa. Alam ko. Gusto ko lang malaman niya na pupunta kami. Umupo ako sa gilid ng aking kama pagkatapos naming magbaba ng telepono. Nasa aking bag ang sobre. Ang sulat ni Elena, ang aming family photo mula noong nakaraang buwan, ang mga resulta ng DNA. Idinikit ko ang aking kamay sa bag na parang tinitignan ko kung may tibok ng puso. 4 na araw pa bago ang Biyernes. Mayroon akong 4 na araw upang pigilin ang aking hininga, panatilihing normal ang aking mukha at hintayin ang sarili kong ina na sabihin sa akin na ako ay itatapon sa isang silid na puno ng mga taong naniniwalang siya ay isang santa. Biyernes ng gabi sa simbahan ni Padre Jose. Ang simbahan ay amoy insenso at lumang kahoy.
Ang maligamgam na ilaw, ang mga inukit na dingding na kahoy, isang kanta ni Regine Velasquez na mababa ang tugtog sa mga speaker sa kisame. Bawat upuan ay puno o napupuno. Ito ang tanging sikat na simbahan sa isang bayan na may 4,000 katao. At ang Biyernes ng gabi ay sagrado dito. Dumating ako ng 10 minuto ng maaga. Matatag ang aking mga kamay, ngunit hindi ang aking paghinga. Tiningnan ko ang buong silid. Sa dulong sulok malapit sa bintana, si Elena sa isang asul na blusa, si G. Carlos sa tabi niya sa isang flannel button-down. Si Berto na nakayuko sa kanyang telepono. Nakita ako ni Elena, isang maliit na tango. Halos hindi gumalaw ang kanyang baba. Iyon lang. Sapat na iyon. Umupo ako sa isang upuan sa gitna ng simbahan. Si Aling Nena mismo, ay 93, may pilak na buhok na ang katawan ay animoy sanay na magbuhat ng mabibigat na kaldero simula pa bago ako ipanganak, ay kumaway mula sa likod ng rehistro. Happy wedding day, Hija! Tawag niya. Kumaway ako pabalik. Sa ilalim ng upuan, hinawakan ng aking kanang kamay ang sobre sa aking bag. Dumating si Mang Tonyo at Aling Sonia ng magkasama. Nakasuot si Aling Sonia ng pulang damit, isang damit na inilaan niya para sa Pasko at sa county fair pageant. Tumutugma ang kanyang lipstick. Bihis siya para sa isang selebrasyon. Nagsusuot si Mang Tonyo ng button-down shirt na may nakabukas na unang button, ginagawa lang niya iyon kapag hindi siya komportable. Pumasok si Aling Sonia sa upuan sa tapat ko. Hindi ba't ang ganda mo ngayong gabi? 25. Maniniwala ka ba? Umorder siya ng isang baso ng alak. Umorder si Mang Tonyo ng tubig. Wala akong inorden. Maliit na usapan. Nagtanong si Aling Sonia tungkol sa klinika. Sumagot ako. Hindi siya nakinig. Patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata sa kanyang purse. Kay Mang Tonyo. Pabalik sa akin. Nagre-rehearsal siya ng script sa kanyang isip. At ang maliit na usapan ay simula pa lang. 2 hanay sa kanan namin. Si Pastor Ben at ang kanyang asawa ay umupo na may mga menu. Napansin sila ni Aling Sonia. Oh, sabi niya. Paano ko sasabihin ito? Tinitignan ni Mang Tonyo ang kanyang plato na parang may script na nakasulat sa mashed potatoes. Pinag-cruise ni Aling Sonia ang kanyang mga kamay sa mesa. Sanay, halos pastoral. Inampun ka, sabi niya. Kinuha ka namin noong 3 araw ka pa lang. Hindi ako nag-react. Hindi dahil umarte ako, kundi dahil naranasan ko na ang sandaling ito. 8 buwan na ang nakakaraan sa sahig ng basement. Binasa ni Aling Sonia ang aking katahimikan bilang gulat. Nagpatuloy siya. Kinuha ka namin dahil, sa totoo lang, nakatulong sa amin ang sitwasyon sa buwis. Ang mga credit, ang mga deduction. Nakatulong ito sa amin na malampasan ang ilang napakahirap na taon. Huminto siya, isang maliit na ngiti na nakatikom ang bibig. Ngunit ngayon 25 ka na. Tapos na ang mga benepisyo. At sa totoo lang, Ana, nagawa na namin ang aming parte. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin tulad ng usok. Sa susunod na upuan, huminto ang tinidor ng isang babae sa kalagitnaan ng kanyang bibig. Umubo si Mang Tonyo. Kumonsulta kami sa isang abogado tungkol sa formal na paghihiwalay ng legal. Mayroon kang 30 araw upang lumipat mula sa apartment. Dagdag ni Aling Sonia, sabay abot sa kanyang purse. Kinuha niya ang isang nakatuping papel, parehong klinikal na tono, tulad ng rent notice. Kailangan ito ni Britney. Ibinaba niya ang papel sa mesa. Hindi ko tiningnan. Tiningnan ko si Aling Sonia. Diretso sa kanyang mga mata. At pinanatili ko ang tingin na iyon sa loob ng 5 buong segundo, sapat na katagal upang gumalaw siya sa kanyang upuan. Iyon lang? Sabi ko. Mas tahimik ang mga salita kaysa sa inaasahan ko. Hindi nasasaktan, hindi galit, kundi malinaw. Nagpikit si Aling Sonia. Nawala ang ngiti. Hindi niya inaasahan iyon. Inaasahan niya ang luha. Marahil ang pagmamakaawa, isang bagay na kaya niyang pamahalaan. Isang bagay na kaya niyang haplusin sa ulo at lumayo na may pakiramdam na matuwid. Anong ibig mong sabihin? Iyon lang?
sabi niya. Hindi ako sumagot. Hindi pa. Iyon ay dahil ang susunod kong sasabihin ay magbabago sa lahat sa silid na ito. At kailangan kong maramdaman niya muna ang katahimikan. Hindi gusto ni Aling Sonia ang katahimikan. Hindi niya kailanman nagustuhan. Ang katahimikan ay isang espasyo na hindi niya kontrolado. At kailangan ni Aling Sonia na kontrolin ang bawat silid na kanyang papasukan. Alam kong mahirap ito, sabi niya. Sumusulong. Ngunit mas mabuti na marinig mo ito sa amin kaysa malaman sa ibang paraan. Napakabuti naman ninyo, sabi ko. Lumabas ang kanyang panga. Huwag kang maging sarcastic sa akin. Pinauwi ka namin. Pinakain ka namin. Oh, binigyan mo kami ng bubong sa halagang PHP 5,400 bawat taon. Bumagsak ang numero. Gumalaw ang kamay ni Aling Sonia sa mesa. Hindi niya inaasahan na alam ko ang figure na iyon. Tahimik si Mang Tonyo. Hindi ito kailangang maging pangit, Ana. Kung gayon, bakit ka nagdala ng papeles sa isang birthday dinner? Wala siyang sagot doon. Muling inabot ni Aling Sonia ang kanyang purse. Kinuha ang isang panulat at inilagay ito sa tabi ng nakatuping papel. Pirmuhan mo ito ngayong gabi, sabi niya. At bibigyan ka namin ng buong 30 araw. Kung hindi, 2 linggo lang. Mas malakas ang kanyang boses kaysa sa kanyang intensyon. 2 upuan sa kabila, ibinaba ni Pastor Ben ang kanyang tinidor. Sa sulok ng booth, huminto si Aling Nena na may hawak na coffee pot. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa pagitan ni Aling Sonia at akin. Tiningnan ko ang panulat, pagkatapos ang papel, pagkatapos si Aling Sonia. Hindi ako pipirma ng kahit ano sa isang hapagkainan, Aling Sonia. Ang pangalan ay bumagsak ng mas malakas kaysa sa numero. Hindi Aling Sonia. Sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, bumuka ang bibig ni Aling Sonia. Sumara. Lumaki ang kanyang butas ng ilong. At sa isang sandali lang, tuluyang bumaba ang maskara. Hindi kalungkutan. Hindi pagsisisi galit. Purong walang halo na galit na hindi ako sumusunod sa script na isinulat niya para ngayong gabi. Siya ang dapat na magbigay ng sapat na aliw upang maramdaman na marangal siya. Ako ang dapat na pumirma. Hindi ko ginawa. Pakiusap, sabi ni Aling Sonia. At bumaba ang kanyang boses sa isang bulong. Ako pa rin ang iyong ina. Sinabi mo lang na hindi ka. Ang pangungusap ay nakaupo sa pagitan namin tulad ng isang pader. Pagkatapos ay gumawa si Mang Tonyo ng tunog kalahating ubo, kalahating ungol at gumalaw sa kanyang upuan. Humigpit ang hawak ni Aling Sonia sa kanyang baso ng alak hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Pinauwi kita, sabi niya. Iyon ang nagpapaging ina sa akin. Kung gayon, bakit pakiramdam ko ay isang transaksyon na kakabalang na expire? Gumagala ang mga mata ni Aling Sonia sa paligid ng simbahan. Nararamdaman niya ang mga tao na nakatingin. Dapat sana ay kontrolado ito. Tahimik, isang maayos na paglilipat. Ngunit hindi ako nakikipagtulungan at hindi matiis ni Aling Sonia ang isang eksena na hindi niya idinedirekta. Fine, sabi niya, at ang kanyang boses ay lalong tumalas ngayon. Ang pagpapanggap ng kahinahunan ay nawawala. Gusto mo ang totoo? Ang iyong tunay na ina ay isang babae mula sa Tagaytay na hindi man lang makapag-alaga. Tigilan mo! Isang salita, mababa, malinaw. Tinaas ko ang aking kamay, palad na nakalahad. At talagang huminto si Aling Sonia sa kalagitnaan ng pangungusap. Hindi dahil nirerespeto niya ako, kundi dahil ang tingin sa aking mukha ay isang bagay na hindi niya pa nakita. At kinabahan siya. Hindi mo siya pwedeng pag-usapan, sabi ko. Hindi ngayong gabi. At hindi kailanman. Siya? Halos matawa si Aling Sonia. Hindi mo nga siya kilala. Hindi ako sumagot. Sa halip, inabot ko ang aking bag at dahan-dahang kinuha ang sobre. Inilagay ko ito sa mesa sa pagitan namin, sa tabi ng hindi napirmahang papel at ng hindi nagamit na panulat. Tinitigan ito ni Aling Sonia. Simpleng puting sobre. Bahagyang yupi sa sulok mula sa mga buwan sa loob ng aking bag. Ano iyan? Sabi niya. Hayaan kong nakabitin ang tanong. Sumulong si Mang Tonyo. Sumimangot.
Si Pastor Ben, 2 upuan sa kabila, ay tumigil sa pagpapanggap na hindi nakikinig. Habang ipinapatong ko ang aking mga daliri sa sobre at naghihintay. Dahil ang nasa loob ng sobre na ito ay gigibain ang bawat kuwento na sinabi ni Aling Sonia tungkol sa kanyang sarili. At gusto kong maramdaman niya ito bago ito dumating. Hindi matiis ni Aling Sonia ang katahimikan. Hindi niya kailanman kinaya. Sagutin mo ako, Ana. Ano ang nasa loob ng sobre na iyan? Wala akong sinabi. Nakapatong ang aking mga daliri rito. Naghihintay. At doon nagkamali si Aling Sonia na alam kong gagawin niya. Dahil kapag hindi makontrol ni Aling Sonia ang isang pag-uusap, itinapon ka niya tulad ng basura kahapon. Tahimik ang katabing upuan namin. Narinig ko ang tinidor na bumagsak sa plato. Hindi inilapag, kundi bumagsak. Tuluyang umikot si Pastor Ben sa kanyang upuan. Ibinaba ni Aling Nena sa likod ng rehistro ang coffee pot. Inabot ni Mang Tonyo ang braso ni Aling Sonia. Aling Sonia, marahil hindi. Ikinaway niya ito. Kailangan niyang marinig ito. Walang gustong kumuha sa iyo, Ana. Sumulong siya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa paraan na nakalimutan niya na may mga pader. Wala. Nararamdaman ko ang init na bumabangon mula sa aking dibdib patungo sa aking panga. Hindi kahihiyan. Isang bagay na mas luma at mas matalim. Isang bagay na bumubuo sa loob ng 8 buwan. Naghihintay ng eksaktong linyang ito na malampasan. Dahil nakilala ko na si Elena Santos. Nakaupo ako sa kanyang kitchen table. Nabasa ko ang kanyang sulat. Ang isa kung saan inilarawan niya ang gabing ipinanganak siya ng mag-isa sa edad na 22. Habang pinipilit siya ng kanyang pamilya na pumirma ng mga papeles na hindi niya naiintindihan. Alam ko kung sino si Elena. At ang marinig si Aling Sonia na tawagin siyang isang adik. Sa harap ng 40 katao, ang isang bagay na hindi ko maaaring hayaang mangyari. Sa dulong sulok, narinig ni Elena ang bawat salita. Nasa balikat niya ang kamay ni G. Carlos. Nakakuyom ang panga ni Berto. Tiningnan ko si Aling Sonia. Tapos ka na? Sabi ko. Inayos niya ang kanyang damit. Oo. At inilagay ko ito sa tabi ng aking baso ng tubig. Pangalawa, isang PHP 100 bill. Inilagay ko ito sa tabi ng aking baso ng tubig. Pangatlo, isang nakaprint na DNA report. 99.7% match. Inilapag ko ito ng flat sa mesa. Pang-apat, isang litrato na kinunan noong nakaraang buwan. Ako ay nakatayo sa pagitan ng isang babae at isang lalaki. Kaming tatlo ay nakasimangot sa araw. Nakangiti. Tunay na mga ngiti. Ang uri na hindi mo maaaring pekehin. Inilagay ko ang litrato sa gitna ng mesa, nakaharap kay Aling Sonia. Nakakatawa na binanggit mo ang aking tunay na ina, sabi ko. Dahil natagpuan ko siya 8 buwan na ang nakakaraan. Nanatili ang mukha ni Aling Sonia, hindi gulat frozen, tulad ng isang screen na nag-crash ngunit hindi pa namamatay. Umusog si Mang Tonyo mula sa mesa. Ang kanyang upuan ay kumalusko sa sahig. Ang pangalan niya ay Elena Santos. Siya ay isang community health nurse sa Tagaytay. Naghihintay siya ng 25 taon upang mahanap ako. Pinanatili kong pantay ang aking boses. Bawat salita ay sinukat. Hindi niya ako itinapon. 22 siya at mag-isa. At pinilit siya ng kanyang pamilya. Hindi iyon pareho ng pagiging ayaw. Tiningnan ni Aling Sonia ang litrato. Nakita niya akong nakatayo sa pagitan ng 2 taong hindi niya pa nakilala na may ekspresyon sa aking mukha na hindi pa niya nakita. Isang anak na babae na mukhang nabibilang. Iyan. Hindi mo pwedeng nagsimula si Aling Sonia. Ngunit nagulo ang mga salita. At isa pa, sabi ko, huminto ako. Hindi para sa drama, kundi dahil kailangan kong tama ang paglagay ng susunod na pangungusap. Narito sila ngayon sa simbahan na ito. Napatingin si Aling Sonia. Gumagala ang kanyang mga mata sa buong silid, lampas sa mga upuan, lampas sa altar, lampas kay Padre Jose. Naghahanap. Hinawakan ni Mang Tonyo ang gilid ng mesa na parang tumagilid ang sahig. At sa dulong sulok, ibinaba ni Elena Santos ang kanyang napkin at naghintay ng aking senyales. Okay.
Kailangan kong ihinto ang kuwento dito sandali dahil alam ko ang iniisip ng ilan sa inyo. Ana, bakit hindi ka nalang umalis ilang buwan na ang nakakaraan? Bakit ka naghintay sa kanilang malaking pagbubunyag? Makatarungang tanong. Sa totoo lang, bueno, bahagi ng akin ay kailangan marinig ito mula sa kanilang mga bibig, hindi mula sa isang piraso ng papel sa isang basement, kundi binibigkas ng malakas na may mga saksi dahil iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihinala ng isang bagay at pag-alam nito. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang ginawa ni Aling Sonia nang sabihin kong ang aking biological na pamilya ay nakaupo sa simbahan? Nagsorry ba siya? Nagpatuloy ba siya? Sinubukan ba niyang tumakas? Ibahagi ang inyong hula sa mga komento. Alright, balik tayo sa Biyernes ng gabi sa simbahan ni Padre Jose. Bumaling ako sa dulong sulok ng simbahan. Tumango ako minsan. Tumayo si Elena, pagkatapos si G. Carlos, pagkatapos si Berto. 3 tao ang bumangon mula sa kanilang upuan at nagsimulang maglakad sa simbahan ni Padre Jose. Hindi mabilis, hindi mabagal, hindi gumagawa ng eksena, naglalakad lang sa paraan ng paglakad mo patungo sa isang taong matagal mo nang hinahanap sa buong buhay mo. Nakasuot si Elena ng isang simpleng asul na blusa, ang suot niya noong una kaming nagkita. Pula ang kanyang mga mata, ngunit diretso ang kanyang likod. Si G. Carlos ay isang hakbang sa likod. Matatag. Tahimik. Ang kanyang kamay ay nakalutang malapit sa likod ni Elena. Sumusunod si Berto. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, nakakuyom ang panga. Napansin ng simbahan. Nanghina ang mga usapan, pagkatapos ay huminto. Nanatiling tahimik ang mga kubyertos. Maging ang kanta ni Regine Velasquez ay tila humila pabalik. Ang koro ay nawala sa wala. Habang si Elena ay tumatawid sa silid. Sinundan sila ni Aling Sonia na parang usa na sumusubaybay sa mga headlight. Naabot ni Elena ang aming upuan at tumayo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Inilagay niya ang isang kamay sa aking balikat, mainit, matatag, sadyang ginawa. Ang kamay ng isang taong nagre-rehearsal ng galaw na ito sa loob ng 25 taon at halos hindi pa rin makapaniwala na magagawa niya ito. Huminto si G. Carlos sa likod lang ni Elena, nakababa ang mga braso. Si Berto ay nasa kabilang panig ng kanyang ina. Ibinaba ni Aling Nena ang kanyang coffee pot at pinag-cruise ang kanyang mga braso, nanonood. Tuluyang umikot si Pastor Ben sa kanyang upuan. Nakasuksok pa rin ang napkin sa kanyang kwelyo. Tiningnan ko si Aling Sonia. Aling Sonia. Mang Tonyo. Kalmado. Malinaw ang aking boses. Ito si Elena. Ang aking ina. Ang salitang ina ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig. Pinagmasdan ko ang ripple na tumawid sa mukha ni Aling Sonia. Pagkalito, pagkilala, galit lahat sa isang paghinga. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit si Elena ang unang nagsalita. Wala ako rito upang magdulot ng gulo, sabi ni Elena. Tahimik ang kanyang boses. Kalmado ang boses ng isang babae na nakikipag-usap sa mga takot na pasyente sa buong araw. At natutunan na ang lakas ng boses ay hindi kailanman nakakatulong. Nandito ako dahil hiniling ako ng aking anak. Tumayo si Aling Sonia nang napakabilis na bumangga ang kanyang upuan sa mesa. Pagkatapos ay umagos ang alak sa gilid ng kanyang baso at tumulo sa papel na dinala niya para pirmahan ko. Ang iyong anak? Ang boses ni Aling Sonia ay lumabas ng mataas. Pinauwi ko siya sa loob ng 25 taon at sinabi mo lang sa kanya na wala siyang silbi. Bumagsak ang pangungusap. Narinig ko ito sa susunod na upuan, sa upuan ni Pastor Ben, sa bar. Itinaas ni Aling Nena ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Bumaling si Aling Sonia kay Mang Tonyo. Sabihin mo ang isang bagay. Bumuka ang bibig ni Mang Tonyo. Isinara. Ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa mesa na parang sinusubukan niyang pigilan ito mula sa paglutang. Wala siyang sinabi. Bumaling si Aling Sonia pabalik sa akin. Ang kanyang mga mata ay ligaw ngayon. Hindi nasasaktan, hindi nahihiya na corner. Pinlano mo ito, sabi niya.
Pinlano mo ito para ipahiya ako. Hindi, sabi ko. Pinlano ko ito upang hindi ako mag-isa kapag ginawa mo ang ginawa mo. Nagpikit siya ng husto. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihiganti at pagtatanggol sa sarili ay hindi nagrehistro. Hindi mangyayari. Hindi ngayong gabi. Marahil hindi kailanman. Nag-scan si Aling Sonia sa silid. At bawat pares ng mata na nakita niya ay umiwas o nanatiling matatag. Ngunit wala sa mga ito ang nag-alok ng hinahanap niya. Si Karen mula sa post office. Ang babaeng sinabihan ni Aling Sonia ng kwento ng walang sariling ina ng daan-daang beses, ay nakaupo 4 na upuan sa likod, na may hawak na kamay sa kanyang bibig. Narinig niya ang lahat ang tax benefits. Ang walang silbi. Ang walang gustong kumuha sa iyo. Narinig ni Karen ang lahat. At nakita ito ni Aling Sonia sa kanyang mukha. Hindi ito angkop, sabi ni Aling Sonia. Isa rin akong tax write-off, sabi ko. Hindi ka naman yata nagreklamo noon. Bumagsak ang mukha ni Mang Tonyo, hindi dramatikong tahimik. Tulad ng isang pader na bumabagsak pagkatapos ng mga taon ng mahinang pundasyon. Alam niyang tama ako. Alam niya ito sa paraan na alam mong flat ang iyong gulong sa likod. Naramdaman mo itong humihila sa loob ng milya-milya at patuloy ka lang sa pagmamaneho. Sumulong si G. Carlos. Hindi agresibo. Simple lang siyang lumipat upang tumayo sa tabi ni Elena. Isang kamay ang nakapatong sa likod ng aking upuan. Pinuno ng kanyang presensya ang espasyo na iniwan ni Mang Tonyo na walang laman. Wala kami rito para makipag-away, sabi ni G. Carlos. Mababa ang kanyang boses, kalmado, at may partikular na bigat ng isang lalaking gumagawa ng mga bagay gamit ang kanyang mga kamay at hindi nagsasayang ng salita. Nandito kami para kay Ana. Tiningnan ni Mang Tonyo si G. Carlos. Sa loob ng isang mahabang, nakalantad na sandali, magkasama ang dalawang lalaki sa parehong frame, at ang paghahambing ay hindi nangangailangan ng narasyon. Isang lalaki ang nagmaneho ng 2.5 oras upang tumayo sa likod ng isang anak na babae na halos hindi niya kilala. Ang isa naman ay hindi makatayo sa harap ng kanyang asawa sa kabila ng isang hapagkainan para sa anak na pinalaki niya. Inabot ni Mang Tonyo ang kanyang jacket sa likod ng kanyang upuan. Sa tingin ko dapat na tayong umalis, Aling Sonia. Hindi ako aalis hanggat hindi siya nagsosorry. Sabi ni Aling Sonia, ngunit nagkalat ang kanyang boses. Itinuro niya ako. Pagkatapos ng lahat ng, wala akong dapat ipagsorry, sabi ko. Tinitigan ako ni Aling Sonia. Pinanatili ko ang kanyang tingin. Hindi ako nagpikit. Hindi ako lumambot at hindi ko itinaas ang aking boses dahil hindi ko kailangan, nakikinig na ang silid. Tumayo si Mang Tonyo at naglakad patungo sa pintuan. Hindi niya hinawakan ang braso ni Aling Sonia. Hindi niya siya hinintay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, lumayo si Mang Tonyo sa kanyang asawa sa publiko at naiwan si Aling Sonia na nakatayo ng mag-isa. Tumingin si Aling Sonia sa simbahan sa huling pagkakataon, naghahanap ng kakampi. Napunta ang kanyang tingin kay Pastor Ben. Ben! Basag ang kanyang boses. Kilala mo ako. Alam mo kung anong uri ng ina ko. Sabihin mo sa kanila. Tiningnan ni Pastor Ben si Aling Sonia sa loob ng mahabang sandali. Inilagay ng kanyang asawa ang kanyang kamay sa braso niya. Pinigil ng buong simbahan ang kanilang hininga dahil si Pastor Ben ay tumayo sa pulpito sa loob ng 19 na taon. At kapag nagsalita siya, nakikinig ang bayan na ito. Sa tingin ko, marahil ito ay isang pag-uusap na kailangan mong gawin sa Diyos at sa iyong anak, Aling Sonia, sabi niya ng mahinahon. Hindi sa akin. Walang paghuhusga sa kanyang boses. Walang kabagsikan. Kahit papaano, lalo itong nagpahirap. At ang mukha ni Aling Sonia ay gumawa ng isang bagay na hindi ko pa nakita. Nagkunot ito hindi sa kalungkutan, kundi sa pagkaunawa na ang kwento na kanyang isinasalaysay sa loob ng 25 taon ay katatapos lang. At bawat tao sa silid na ito ay napanood itong mangyari. Hinawakan niya ang kanyang purse. Hindi niya kinuha ang hindi napirmahang papel. Hindi niya kinuha ang panulat. Hindi siya tumingin sa akin. Naglakad siya patungo sa pintuan. Ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa sahig na kahoy. Iyon ang pinakamalakas na tunog sa simbahan.
Naghihintay si Mang Tonyo sa labasan. Bago niya sundan si Aling Sonia palabas, bumalik siya. Bumuka ang kanyang bibig. Sa tingin ko sasabihin niya ang isang bagay. Isang paghingi ng tawad. Marahil isang paliwanag. Isang paalam. Ngunit wala namang lumabas. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ang kamay ni Elena sa aking balikat at isinara niya ang kanyang bibig. Tumango minsan, mabagal at maliit. Tulad ng isang lalaking kinikilala ang isang bagay na dapat niyang kinilala ilang taon na ang nakakaraan. Sumara ang pintuan sa likod nila. Isang kampana ang kumalansing sa itaas. Huminga ang simbahan. Tiningnan ko ang mesa. Kalahati pa rin ang laman ng baso ng alak ni Aling Sonia. Ang papel ay basa at hindi napirmahan. Ang panulat ay walang takip at walang silbi. At sa tabi nila, ang aking litrato, ang aking sulat, at ang katotohanan na hindi niya kayang takasan. Bumalik ang ingay sa mga layer. Isang bulong sa upuan malapit sa bintana. Isang tinidor na kumakaluskos sa plato. Ang pintuan ng kusina na bumubukas. Sumasara. Nagpatuloy si Regine Velasquez sa kalagitnaan ng kanta, at ang buhay sa simbahan ni Padre Jose ay nagsimulang muling buuin sa paligid ng walang laman na upuan kung saan umupo si Aling Sonia. Pumasok si Elena sa upuan na iyon. Kinuha ni G. Carlos ang nasa tabi niya. Hinila ni Berto ang isang upuan mula sa katabing upuan at isiniksik ito sa dulo. Ang kanyang mahabang binti ay bumangga sa table leg. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Hawak ni Elena ang aking kamay. Malamig ang kanyang mga daliri. Hawak niya ang armrest sa kanyang sariling upuan sa loob ng huling 20 minuto, ngunit matatag ang kanyang hawak. Hindi siya bibitaw. Pagkatapos ay napuno ang kanyang mga mata. Hindi ang magalang na pagpunas sa mga sulok, ang tunay na uri. 25 taon ng hindi pag-alam, hindi paghawak, hindi pagiging naroroon. Lahat ng iyon ay bumangon ng sabay-sabay. Sana ay nandoon ako ng mas maaga, bulong niya. Pinisil ko ang kanyang kamay. Iyon ang mahalaga. Umubo si G. Carlos. Pula rin ang kanyang mga mata, ngunit siya ang uri ng lalaki na pipigilin iyon hanggang sa mag-isa siya sa kanyang truck mamaya ngayong gabi. Kinuha niya ang isang napkin mula sa dispenser at tahimik na inilagay sa tabi ni Elena. Lumalawak ang katahimikan, mainit at kakaiba, at amin. Pagkatapos ay kinuha ni Berto ang isang menu. Kaya, pwede na ba tayong mag-order? Sabi niya. Nagmaneho ako ng 2.5 oras at gutom na gutom ako. Ang tawa na lumabas sa akin ay biglaan at magulo at ganap na totoo. Tumawa rin si Elena. Isang basang hiyawan na tunog na nagpangiti kay G. Carlos. Maging si Pastor Ben, 2 upuan sa kabila, ay ngumiti at pagkatapos ay lumabas si Aling Nena sa aming upuan na may dalang extrang place settings na balanse sa kanyang braso. Libre ang isang ito ngayong gabi, sabi niya. Lahat ng ito, umalis siya bago pa makapagtalo ang sinuman. Pagkatapos dumating ang pagkain, inorder ni Berto ang parehong ribs at ang chicken fried steak. Kinuha ko ang sulat ni Elena mula sa sobre. Pwede ko bang basahin ang bahagi nito? Tanong ko sa kanya ng malakas. Napahawak si Elena sa kanyang lalamunan. Tumango siya. Binuksan ko ang hospital stationery. 2 pahina, harap at likod, sa sulat kamay na nagsisimula ng malinis at nanginginig sa pangalawang talata. Hindi ko binasa ang lahat, isang piraso lang, ang bahagi na sa tingin ko ang pinakamahalaga. Sumulat si Elena tungkol sa gabing ipinanganak ako. Isang Huwebes. Maulan na araw. 22 siya, mag-isa sa isang delivery room, at ang tanging taong dumating ay isang nurse na nagngangalang Diana na humawak sa kanyang kamay sa huling 3 oras. Sumulat siya tungkol sa hospital wristband na ikinabit nila sa aking pulso, kung paano niya kabisado ang bawat letra bago nila ako dinala sa nursery. Sumulat siya tungkol sa mga kandila. Tuwing 10 ng Marso, binasa ko ng malakas, nagpapatay ako ng kandila at inilalagay ito sa bintana ng kusina. Alam ni G. Carlos. Alam ni Berto. Hindi nila ako kailanman tinanong na ipaliwanag. Hindi ko pa kailanman pinalampas ang 1 taon.
Ipinatong ko ang sulat. Tahimik ang mesa. Tinitignan ni G. Carlos ang kanyang plato. Tinitignan ni Berto ang kanyang ina. Hindi ko binasa ang iba pa, dahil ang iba pa ay sa pagitan namin ni Elena, tungkol sa pamilyang nagbigay ng presyon sa kanya. Tungkol sa mga papeles na pinirmahan niya sa edad na 22, nang walang sino mang nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Tungkol sa 2 dekada ng pagkakasala na dala ni Elena, tulad ng isang pangalawang kalansay sa loob ng kanyang katawan. Ngunit narinig na ng simbahan ang sapat. Si Karen, ang kasamahan ni Aling Sonia mula sa post office, ay tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit. Tumayo siya sa tabi ko, hawak ang kanyang napkin. "Pasensya na, Ana," sabi niya. "Hindi ko alam." Tumango ako. "Salamat, Karen." Bumalik siya sa kanyang upuan. Pinagmasdan ko siyang kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type. Pagsapit ng umaga, malalaman na ng bawat tao sa bayang ito. Nakalapag pa rin ang litrato sa gitna ng mesa, sa tabi ng pool ng natapong alak ni Aling Sonia. Lumapit si Aling Nena upang linisin ang basang papel at ang panulat na iniwan ni Aling Sonia. Huminto siya nang makita ang litrato. Kinuha ito ng maingat, ikiniling patungo sa ilaw. "Ito ba ang iyong pamilya, Hija?" Tanong niya. Tiningnan ko si Elena, na pinupunasan ang kanyang mga mata ng napkin na ibinigay sa kanya ni G. Carlos. Kay G. Carlos, na tahimik na kinakain ang chicken fried steak ni Berto dahil sinira na ni Berto ang ribs at masyadong mayabang para humingi ng tulong. Kay Berto, na nahuli akong nakatingin at ngumiti na may barbecue sauce sa kanyang baba. "Oo," sabi ko. "Ito nga." Pinagmasdan ni Aling Nena ang litrato ng isa pang sandali. "Magandang pamilya," sabi niya nang mahina, halos sa kanyang sarili. Inilagay niya ito ng dahan-dahan at lumipat sa susunod na mesa. Nasa simbahan na ako ng daan-daang beses, marahil higit pa. Bawat pagbisita, sisiguraduhin ni Aling Sonia na batiin ang lahat ang hostess. Ang mga regular, ang pastor, at kung saan sa pagitan, isisingit niya. Ang pag-aampon, ang pinakamagandang bagay na nagawa namin. Binigyan namin siya ng lahat, at bawat beses ay ngingiti ako, tatango, gaganap sa papel ng nagpapasalamat na anak sa one-woman show ni Aling Sonia. Ngayong gabi ang unang beses na umupo ako sa isang upuan sa simbahan ni Padre Jose at hindi gumanap ng kahit isang bagay. Siniko ako ni Berto. "Hoy, ate, kakainin mo ba ang cornbread mo o pwede kong kunin? Hawakan mo ang cornbread ko at mawawala ang kamay mo." Ngumiti siya. Umiling si G. Carlos. Tumawa si Elena. Isang tunay na tawa. Ang uri na pumupuno sa kanyang buong mukha. "Ito na. Ito ang dapat na pakiramdam ng isang family dinner, ordinaryo. Maingay. Walang script. 25 taon na akong naghihintay para sa ordinaryo." Sinabi sa akin ni Elena na tumimbang ako ng 6 na Pil-Even oats, na mayroon akong isang kulot na pulang buhok sa ibabaw ng aking ulo na parang isang maliit na apoy. Sinabi niya, eksakto tulad ni G. Carlos noong sanggol pa siya. Kinumpirma ito ni G. Carlos sa isang tango at walang karagdagang komento na natutunan kong pinakamataas na G. Carlos na komunikasyon. Nagtanong siya tungkol sa aking trabaho sa klinika, ngunit hindi tulad ni Aling Sonia. Nakinig siya. Talagang nakinig. Nagtanong siya ng mga follow-up question. Ano ang pinakamahirap na bahagi? Ano ang paborito kong hayop na gamutin? Nang sabihin ko sa kanya na nakagat ako ng isang Pomeranian noong nakaraang linggo, tumawa siya ng husto na kailangan niyang ibaba ang kanyang tinidor. Ipinakita sa akin ni Berto ang isang meme sa kanyang telepono. Hindi ko naintindihan. Ipinaliwanag niya. Hindi ko pa rin naintindihan. Sinabi niya na wala akong pag-asa, ngunit sa isang kaibig-ibig na paraan. At napagtanto ko na marahil ganito mag-usap ang mga magkakapatid. At nawawala ito sa akin sa buong buhay ko. Sa loob ng 1 oras, kumain kami. Nag-usap kami. Walang nagbanggit kay Aling Sonia. Walang nagbanggit ng tax benefits o ng papel o ng apartment. Umupo lang kami sa simbahan ni Padre Jose sa isang Biyernes ng gabi
na parang isang pamilya na nagdi-dinner. Malapit sa pagtatapos ng pagkain, inabot ni Elena ang kanyang bag at kinuha ang isang maliit na kahon. Inilagay niya ito sa harap ko. Dala-dala ko ito sa loob ng 25 taon, sabi niya. Sa iyo ito. Binuksan ko. Sa loob, nakapatong sa isang parisukat na cotton, ay isang hospital wristband. Napakaliit, kupas na kulay rosas. Ang tinta ay halos hindi na mabasa. Baby Girl Reyes. Inihulog ito ni Elena sa isang simpleng silver chain. Ikinabit ko ito sa aking pulso nang walang salita. Ang plastik ay marupok at magaan. Halos wala itong timbang. Ngunit ito ang pinakamabigat na bagay na isinuot ko kailanman. Sa loob ng 25 taon, nagpasalamat ako sa maling mga tao sa pagpapanatili sa akin. Ngayong gabi, nakaupo ako kasama ang mga taong hindi kailanman tumigil sa pagnanais sa akin. Gusto kong lumabas sa kwento sandali. Sa pagbabalik tanaw. Sa tingin ko, ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang marinig si Aling Sonia na sabihin ang sinabi niya. Ito ay ang pagkaunawa na ginugol ko ang 25 taon sa pagganap ng pasasalamat sa mga taong nakita ako bilang isang item sa isang tax return. Kung nakaranas ka na ng isang sitwasyon kung saan ginamit ng isang tao ang iyong mga pangunahing pangangailangan laban sa iyo pabahay, insurance, mga dokumento, anuman at tinawag itong pag-ibig, alam mo eksakto ang ibig kong sabihin. Narito ang aking tanong para sa iyo. Bakit sa tingin mo, pinili ni Aling Sonia ang isang pampublikong simbahan para dito? Para ba panatilihin akong tahimik? O para panatilihin ang kanyang sarili na may kontrol? Ipaalam sa akin sa mga komento. Okay, hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano ang nangyari. Kinabukasan, nagising ako sa garage apartment sa huling pagkakataon. Ang kisame ay ang parehong water-stained drywall na tinititigan ko sa loob ng 7 taon. Ang bintana ay nakatingin sa herb garden ni Aling Sonia na itinanim niya upang hangaan ng mga kapitbahay. Hindi para gamitin. Ang lahat sa silid na ito ay pamilyar at wala sa mga ito ang akin. Inilagay ko ang aking buhay sa 4 na karton. Iyon lang ang kailangan. Mga damit, mga libro, ang litrato ni na Elena at G. Carlos. Ang aking mga vet certification. Isang kape mug na ibinigay sa akin ni Carla na may nakasulat na mas gugustuhin kong puno ng buhok ng aso. 7 taon sa apartment na ito at ang buong buhay ko ay kasya sa backseat ng isang Honda Civic. Dumating si Carla ng 8:00. Hindi siya nagtanong. Nagsimula lang siyang magbuhat ng mga kahon. 9:00, tinawagan ko ang insurance marketplace. Sinulat ko ang confirmation number sa likod ng isang gas station receipt at tinupi ito sa aking wallet. 9:00 sa duna, naglakad ako sa bakuran patungo sa pangunahing bahay. Patay ang mga ilaw. Nasa driveway ang kotse ni Aling Sonia, ngunit nakasarado ang mga kurtina. Nasa loob siya, ngunit ayaw niya akong makita at hindi ko siya kailangan makita. Iniwan ko ang susi ng apartment sa kitchen counter. Sa tabi nito, inilagay ko ang move-out paper na may isang linyang nakasulat sa ilalim ng aking pirma sa asul na tinta. Hindi mo na kailangan ng 30 araw. Tapos na ako ngayon. Walang sulat, walang talumpati, walang huling eksena. Umalis kami ni Carla sa driveway ng 10:00. Hindi ako tumingin sa rearview mirror sa unang 3 milya. Pagkatapos ay ginawa ko. Ang bahay ay maliit at lalong lumiliit. Hindi ako umiyak. Nang umalis ako, umiyak ako 15 minuto pagkatapos ng sabihin ng GPS voice. Papasok ka na ngayon sa Tagaytay. At parang iyon ang unang tunay na bagay na sinabi sa akin sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, sa sumunod na linggo, bumisita ako sa isang legal aid office sa Tagaytay. Libreng konsultasyon. Ang abogada ay isang babaeng nagngangalang Sandra na may desk na puno ng mga family photos at isang handshake na kayang basagin ng walnut. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Nakikinig siya ng tahimik ang kanyang panulat na natutunan kong ibig sabihin ay nakakarinig siya ng isang bagay na hindi nakakagulat sa kanya. Unang-una, sabi ni Sandra, walang legal na mekanismo sa estado na ito o anumang estado upang itakwil ang isang adult na anak. Nagsisinungaling lang ang iyong ama. Hinayaan niya itong tumatak sa akin.
maaaring kumonsulta siya sa isang tao. O sinabi lang niya iyon upang takutin ka. Anuman, walang papeles na maaari niyang i-file. Walang petisyon na maaari niyang isumite. At walang hukom na didinig dito. Ikaw ay isang legal na may sapat na gulang. Ang pag-aampon ay natapos 25 taon na ang nakakaraan. Tapos na. Naramdaman ko ang isang bagay na lumuwag sa aking dibdib. Isang buhol na hindi ko napagtanto. Nadala-dala ko simula ng gabing sabihin ni Mang Tonyo. Kumonsulta kami sa isang abogado. Sa mahigpit, inensayong boses na iyon. Tinulungan ako ni Sandra na mag-file ng kahilingan sa county clerk para sa aking orihinal na birth certificate at ang buong adoption record. 3 linggo pagkatapos, isang Manila envelope ang dumating sa Dunar House. Sa loob ay ang aking birth certificate ang tunay, na may pangalan ni Elena. At sa adoption file, isang detalye na hindi ko alam, hindi voluntaryong isinuko ako ni Elena. Ang kanyang mga magulang ang pumirma para sa kanya. 22 siya, ngunit sa panahong iyon sa county na iyon, pinilit siya ng pamilya niya sa isang proseso na halos hindi niya naiintindihan. Walang nagpaliwanag ng kanyang mga karapatan. Walang abogado ang kumatawan sa kanya. Nasa kusina si Elena nang basahin ko ang pahinang iyon. Hindi ko siya ipinakita. Hindi pa. Kailangan ng tamang sandali. Ang ilang katotohanan. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Mang Tonyo. Isang mensahe lang, kinumpirma ng abogado. Walang ganoong bagay tulad ng legal na pagtatakwil sa isang adult na anak. Alam mo iyan, sana balang araw isipin mo kung bakit ka sumama dito. Binasa niya ito ng 9:47 p.m. Hindi siya kailanman sumagot. 1 buwan na ang nakalipas. Nasa guest room ako sa Dunar House. Nagbabayad ng PHP 3,000 bawat buwan na ayaw tanggapin ni Elena. Kaya iniiwan ko ang mga tseke sa kitchen counter. At sa huli ay inilalagay ito ni G. Carlos sa household jar kapag hindi nakatingin si Elena. Mayroon kaming hindi sinasabing sistema. Ang bagong vet clinic sa Tagaytay ay mas maliit. Si Dr. Cruz ay nagpapatakbo ng 2 tao na operasyon siya at ako at ang waiting room ay amoy basang golden retriever ng alas. 9 ng umaga bawat umaga. Ito ay perpekto. Kami ni Berto ay nanonood ng mga pelikula sa Sabado ng gabi. Ipinipilit niya ang horror. At ipinipilit ko ang anumang iba pa. Nagkokompromiso kami sa mga action movie at nagtatalo tungkol sa mga pizza toppings na may uri ng passion na tanging magkakapatid lang ang kayang buuin sa pepperoni. Itinuro sa akin ni Elena ang kanyang recipe ng lasagna sa 1 linggo ng hapon. Sa kalagitnaan ng paglalagay ng noodles, huminto siya at tinitigan ng aking mga kamay. Pareho tayo ng paraan ng pagtaas ng manggas, sabi niya. Tiningnan ko ang ibaba, tama siya. Parehong fold. Parehong crease. Parehong tuck. Sa siko 25 taon ang pagitan. At natutunan ng aming mga kamay. Ang parehong ugali. Wala na siyang sinabing iba. Hindi na niya kailangan. Nagsimula akong maghanap ng mga apartment sa bayan. 1 bedrooms, PHP 6,500 hanggang PHP 8,000. Kaya kong gawin ito sa bagong trabaho. 2 buwan. Marahil 3. At magkakaroon ako ng sarili kong lugar. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, tunay, ganap na akin lang. Sa gabi, umupo ako sa likod na porch ng Dunar. Ang bakuran ay umaabot sa isang kakahuyan. At kung tahimik ka, maririnig mo ang sapa sa likod ng mga punong oak. Isang gabi, lumabas si G. Carlos at umupo sa upuan sa tabi ko, ngunit wala siyang sinabi. Naglagay siya ng isang mug ng kape sa armrest sa pagitan namin at tumingin sa parehong kalangitan. Umupo kami ng ganoon sa loob ng 10 minuto tahimik. Komportable. Iyan ang tunog ng pamilya kapag totoo. Minsan, hindi ito tunog ng kahit ano. Sa isang bayan na may 4,000 katao, hindi naglalakbay ang balita. Lumilipat ito pinto-pinto. Upuan-upuan. Aisle-aisle sa grocery store. Sinabi ni Karen sa kanyang kapatid. Sinabi ng kanyang kapatid sa book club. Sinabi ng book club sa PTA. Sa loob ng 48 oras,
Bawat sala sa bayan ay nakarinig ng ilang bersyon ng nangyari sa simbahan ni Padre Jose. Linggo ng umaga, naglakad si Aling Sonia sa simbahan. Ang mga pews sa paligid ng kanyang karaniwang pwesto ay mas walang tao kaysa sa normal. Hindi dramatikong sapat lang. Isang pamilya ang lumipat sa kaliwa. Ang isa naman ay dumating ng maaga at umupo ng mas malayo sa likod. Maliit na adjustment. Magalang na distansya. Ang paraan ng pagsasabi ng isang maliit na bayan na alam namin ng walang sinasabi. Ang sermon ni Pastor Ben ng umagang iyon ay tungkol sa pangangasiwa. Hindi niya binanggit si Aling Sonia sa pangalan. Hindi niya kailangan. May pagkakaiba, sabi niya mula sa pulpito, sa pagitan ng pagpapalaki ng isang anak at pag-aari nito. Hindi na bumalik si Aling Sonia sa sumunod na linggo. Noong Lunes, nag-post siya sa Facebook, isang linya. Minsan ang pagiging magulang ay nangangahulugang paggawa ng pinakamahihirap na desisyon para sa ikabubuti ng iyong mga anak. Nakakuha siya ng 3 likes, 40% comments, at hindi ang uri na gusto niya. Anong mga desisyon, Aling Sonia? Narinig namin ang nangyari sa simbahan ni Padre Jose. Totoo ba ang tungkol sa tax credits? Binura niya ang post sa loob ng 2 oras. Sinabi sa akin ni Carla ang lahat ng ito sa telepono, piraso-piraso, tulad ng isang weather report mula sa isang bayan na hindi ko natinirhan. Binoto siya laban sa Church Bazaar Committee, sabi ni Carla isang gabi. Sino ang nagsabi sa iyo? Si Aling Nena. Narinig niya ito mula sa asawa ni Pastor Ben. Tumango ako kahit hindi ako nakikita ni Carla. Hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay. Hindi ako nakaramdam ng katarungan. Naramdaman ko ang isang bagay na mas tahimik kaysa doon, tulad ng panonood ng isang bahay na itinayo mo, na nasusunog at napagtanto na hindi kailanman ito matatag sa simula pa lang. Hindi na iyon ang problema ko, sabi ko. At seryoso ako. 3 linggo pagkatapos, tumawag si Mang Tonyo. Halos, hindi ko sagutin. Nasa kalagitnaan ako ng pagtimbang ng isang beagle na ayaw tumigil sa pagkukulit. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na ibaba ang aso at lumabas sa hallway. Ana, ang kanyang boses ay parang hindi siya natulog sa loob ng 1 linggo. Hindi ko gustong maging ganoon. Paano mo gustong mangyari, Mang Tonyo? Katahimikan. Narinig ko ang kanyang paghinga. Maiintindihan mo, wala kaming pera nang makuha ka namin. Ang mga credit ang nagpapanatili sa amin. At pagkatapos ang iyong ina, Aling Sonia, nasanay siya sa arrangement. Nahuli niya ang kanyang sarili sa pangalan. Ang iyong ina, Aling Sonia. Parang kahit siya ay naririnig ang paghihiwalay ngayon. Ang arrangement? Ulit ko. Yan ba ang tawag mo sa pagpapalaki sa akin? Hindi ako magaling dito, Ana. Alam ko, sabi ko. Hindi ka kailanman naging magaling sa pagtayo kapag mahalaga. Natahimik siya muli. Naririnig ko ang isang TV sa background, ilang game show. Mag-isa siya. Hindi ako galit, Mang Tonyo, sabi ko. At napagtanto ko habang sinasabi ko ito na totoo iyon. Iniwan ako ng galit sa isang lugar. Ang natitira ay isang bagay na mas mabigat at mas tahimik. Tapos na lang ako. Pwede ba tayong? Huminto siya. Hindi natapos ang pangungusap. At sa tingin ko, sasabihin niya ang subukang muli o simulan muli o ilang iba pang parirala na mukhang umaasa sa bibig at walang laman sa tenga. Marahil balang araw, sabi ko. Ngunit ngayon, kailangan ko ng espasyo. At kailangan mong malaman kung bakit mo hinayaan siyang gawin ang ginawa niya sa loob ng 25 taon. Ibaba ko ang telepono. Inilagay sa counter. Bumalik sa beagle. Hindi na siya muling tumawag. Ngunit tuwing Martes ng umaga, 1-2 salita na text ang dumating. Sana ay maayos ka. Sumagot ako. Ayos ako. Sapat na iyon sa ngayon. Binigyan ako ni Carla ng update sa kanyang karaniwang deadpan. Umalis na si Britney. Nagre-restock ako ng exam room supplies. Nagbibilang ng heartworm pills. Umalis sa ano? Ang apartment mo. Ang garage. Tumagal siya ng 6 na linggo. Huminto ako sa pagbibilang. Anong nangyari? Narinig niya ang buong kwento mula sa halos 15 iba't ibang tao.
Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na pakiramdam niya ay nakatira siya sa eviction ng iba. Lumipat siya kasama ang isang roommate sa kabilang panig ng bayan. Iniisip ko si Britney, 22, bagong hiwalay at naghahanap lang ng murang lugar na pansamantalang matitirhan. Hindi niya hiniling ang lahat ng ito. Siya lang ang excuse na kailangan ni Aling Sonia. Nag-text siya sa akin. Sabi ko kay Carla, "Nag-text si Britney sa'yo?" "Nakita ako sa Facebook." Sabi niya, "Hoy, pasensya na sa nangyari. Kung nakakatulong, hindi ko rin naman hiniling ang lahat ng ito." "Anong sabi mo?" "Alam kong hindi mo kasalanan." "Dahil hindi. Si Britney ay isang pawn. Pareho lang sa akin, iba lang ang square sa board ni Aling Sonia." Natahimik si Carla sandali at pagkatapos, "Kaya walang tao sa apartment ngayon?" "Oo. Pinaalis ka ni Aling Sonia para kay Britney. Umalis si Britney at ngayon ang apartment ay nakaupo lang doon." "Yep, iyan ay poetic. Iyan si Aling Sonia." Hindi ko pinalampas ang iron niya. Giniba ni Aling Sonia ang aking buhay, ang aking pabahay, ang aking insurance, ang aking pagkakakilanlan upang magbigay daan para sa isang pamangkin na ayaw manatili. Nawala sa kanya ang kanyang anak, ang kanyang katayuan sa komunidad, at ang kanyang upuan sa church committee. At ang apartment ay walang laman. Ang lahat ay para sa wala, tulad ng sinabi rin sa akin ni Carla. Iniiwasan ni Aling Sonia ang simbahan ni Padre Jose. Nagmamaneho ng 20 minuto sa susunod na bayan para sa mga grocery. Hindi na nakikita sa salon o sa post office social hour. Nagtatayo siya ng sarili niyang pagpapatapon, brick by brick. Hindi ako nagkomento. Hindi ako nagdiwang. Bumalik lang ako sa pagbibilang ng heartworm pills. Ang ilang bagay ay umaayos sa sarili. 1 taon pagkatapos. 17 ng Marso. 26 na ako. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang aking birthday dinner ay walang script. Ang mesa sa dinner house ay nakalatag para sa 5. Gumawa si Elena ng lasagna, ang parehong recipe na itinuro niya sa akin. Maliban na mas masarap ang kanya. At marahil ay palagi nag-ihaw si G. Carlos ng steak sa likod na porch. Dahil hindi pwedeng magkaroon ng birthday nang walang nasunog. Bumili si Berto ng cake mula sa panaderya sa bayan at isinulat ang happy birthday ate sa frosting na nagsisimula ng bumaba. Nagmaneho si Carla ng 2.5 oras upang makarating dito. Pumasok siya na may dalang bote ng alak at isang card na nagsasabing sa nag-iisang kasamahan na ipagkakasala ko ng krimen. Walang sobre sa mesa na ito. Walang hindi na pirmahang papeles. Walang panulat. Walang exit strategy na disguised bilang isang selebrasyon. Inilabas ni Elena ang cake na may 26 na kandila. Napuno ng ilaw ang kusina. "Ito ang unang pagkakataon na magagawa ko ito ng personal," sabi niya. At ang kanyang boses ay huminto sa huling salita. Ipinikit ko ang aking mga mata sa ibabaw ng mga kandila. Hindi ako nag-wish. Ang lahat ng kailangan ko ay nakaupo na sa mesa, na ito maingay, hindi perpekto, at naririto. Pinatay ko ang mga ito. Pumalakpak si Berto. Inabot ni G. Carlos at pinisil ang aking balikat. Tinaas ni Carla ang kanyang baso ng alak. Umiyak ng kaunti si Elena na nagpaiyak din sa akin ng kaunti na nagpa-roll eyes kay Berto at sinabing, "Nagsimula na naman." Na nagpatawa sa lahat. Sa aking pulso, ang hospital bracelet sa kanyang silver chain kupas na kulay rosas na plastic. Halos hindi na mabasa ang tinta. Sinuot ko ito araw-araw, hindi bilang paalala ng aking nawala, kundi bilang patunay ng aking natagpuan. Mayroon na akong sariling apartment ngayon, PHP 6,500 sa isang buwan, pangalawang palapag, na may bintana na nakaharap sa kakahuyan. At ako mismo ang nagbabayad ng bawat bill. Marketplace insurance. Ang aking pangalan. Sa bawat dokumento walang tax benefit ng sinuman. Walang arrangement ng sinuman. Si Ana lang. Kaya, narito ang gusto kong iwan sa iyo. Hindi payo. 26 ako. Wala ako sa posisyon
upang magbigay ng payo. Kung hindi ang natutunan ko, hindi ako sinira ni Aling Sonia ng gabing iyon sa simbahan ni Padre Jose. Pinalaya niya ako. Hindi lang niya alam. Hindi ko siya kinamumuhian. Ang pagkamuhi ay nangangailangan ng enerhiya na mas gugustuhin kong gastusin sa mga taong talagang gusto ako. At sa totoo lang, ang pagkamuhi kay Aling Sonia ay nangangahulugan na nananatili pa rin siya sa aking buhay at ginugol ko ang 25 taon sa pagbibigay sa kanya ng espasyo na hindi niya kinita. Nag-text sa akin si Mang Tonyo minsan, maikling mensahe, palaging tuwing Martes ng umaga. Sana ay maayos ka. Sumagot ako. Ayos ako. 2 salita, ngunit seryoso ako. Marahil balang araw magkakaroon kami ng mas mahabang pag-uusap. Marahil hindi. Ang pintuang iyon ay hindi nakakandado. Nakasarado lang. At ako ang magdedesisyon kung kailan ito bubuksan. Kami ni Elena ay nag-aaral pa rin sa isa't isa. Masyado siyang nagsosorry sa pagkawala ng aking unang salita. Ng aking unang araw sa paaralan, ng aking unang lahat. Sinabi ko sa kanya na huminto. Umiyak siya. Naging awkward ako. Pareho kaming nag-aayos. Ayos lang iyon. Hindi perpekto ang tunay na pamilya. Naroroon sila. Itinuro sa akin ni G. Carlos kung paano magpalit ng gulong noong nakaraang buwan. 26 ako. Dapat sana ay natutunan ko na noong 16, ngunit ang lalaking dapat na nagturo sa akin ay masyadong abala sa hindi paggawa ng gulo. Patuloy pa rin akong pinapadalhan ni Berto ng mga memes na hindi ko naiintindihan. Nagpapanggap akong naintindihan ko. Alam niyang nagpapanggap ako. Iyan ang aming bagay. At narito ang bahagi na gusto kong marinig mo. Kung may isang taong humahawak sa iyong mga pangunahing pangangailangan, bilang hostage, pabahay, insurance, mga dokumento, access, at tinatawag itong pag-ibig, hindi iyan pag-ibig. Iyan ay leverage. At hindi ka may utang na pasasalamat para sa leverage. Hindi ako nakakuha ng paghihiganti ng gabing iyon sa simbahan ni Padre Jose. Nakakuha ako ng kalinawan. At ang kalinawan, sa huli, ay mas malakas kaysa sa anumang talumpati na kaya kong ibigay. Ngayong gabi, nakaupo ako sa aking apartment sa Tagaytay. Ang isa na may bintana na nakaharap sa mga puno. Nasa lababo pa rin ang mga pinggan mula sa hapunan. Umalis na si Carla, 1 oras na ang nakakaraan. Nag-text sa akin si Berto ng isang birthday meme. Hindi ko naintindihan ngunit nagpadala ako ng laughing emoji anyway. Sa bintana ng aking kusina, naglagay ako ng isang kandila, isang simpleng puting kandila at isang glass holder. Ang uri na binibili mo sa PHP 200 sa hardware store. Sinindihan ko ito. Sa loob ng 25 taon, nagpatay si Elena ng kandila sa petsang ito. Bawat ika, 15 ng Marso, isang maliit na apoy sa bintana ng kanyang kusina. Nagmamarka ng kaarawan ng isang anak na babae na hindi niya mahawakan. Alam ni G. Carlos. Alam ni Berto. Hindi nila kailanman siya tinanong na ipaliwanag. Iyon lang ang ginawa niya. Isang tahimik na ritual ng pag-ibig na hindi kailanman huminto. Kahit na wala siyang dahilan upang maniwala na ito ay ibabalik. Ngayon, ako naman. Ngunit hindi ko sinisindihan ang kandilang ito para sa nawala. Siniindihan ko ito para sa simula ng isang bagay. Para sa unang kaarawan na ipinagdiwang ko nang walang pagganap ng pasasalamat. Para sa unang taon na namuhay ako sa lupa na walang sino mang makakabunot sa ilalim ko. Para kay Elena na naghintay. Para kay G. Carlos na nagpakita. Para kay Berto na tinawag akong ate. Bago ako handa na marinig ito at patuloy na sinasabi hanggang sa naging handa ako. Tiningnan ko ang kandila sa hospital bracelet sa aking pulso, sa litrato sa aking bookshelf, ang isa mula noong nakaraang buwan. Lahat kaming 5 ay siksikan sa likod na porch ng Dunar. Walang nakatingin sa kamera. Lahat ay tumatawa sa isang bagay na sinabi ni Berto. Ginugol ko ang 25 taon sa pagiging tax benefit ng isang tao. Ngayon, ako ay anak lang ng isang tao. At iyon ay higit pa sa sapat.
Ang apoy ay kumislap minsan. Pagkatapos ay nanatiling matatag. Ako rin. Iyan ang aking kwento. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Higit pa sa alam mo ang ibig sabihin nito, kung ito ay malapit sa iyo, o kung nakaranas ka na ng isang sitwasyon kung saan ginamit ng isang tao ang iyong mga pangangailangan laban sa iyo at tinawag itong pag-ibig. Gusto kong marinig ito sa mga komento. Hindi mo kailangang ibahagi ang mga pangalan. Kung hindi ang sandali na napagtanto mo na sapat na. At kung gusto mo ng mas maraming kwento tulad nito, may isa sa description na sa tingin ko ay talagang makakonekta ka. Mag-subscribe upang hindi mo ito makaligtaan. Magkita tayo sa susunod. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ingatan ninyo ang inyong mga hangganan.